mali. Saka wala naman daw po akong pagkukulang. Para kunyari ano na lang, di ba siya may kasalanan? Opo, inamin naman po niya yun. Ano sabi mo sa kanya? Wala kang nagawa, syempre. Opo. Kaysa naman pilitin mo siyang pakisamahan ka, di ba yung iniisip niya? Nakisama po akong Papa Jack nung nalaman ko po yun. Pero hindi... nabuntisan niya po yung babae. Nabuntisan? Opo. Ano kaya ginawa nila? Nagsinungaling. Wala po siyang balak sabihin sa akin na ganun po yun ang ginawa niya. Hindi nagpaalam sa'yo? Opo, bali na buking Kung nagpaalam, papayagan mo ba? Ha? Hindi na daw po niya ako mahal eh. Nawala daw po yung pagmamahal niya sa akin. Ano nagawa mo? Bakit nawala yung pagmamahal na yan? Yun nga po, sinabi ko sa kanya anong pagkakamali ko, tsaka kung anong pagkukulang ko dahil naging mabuting asawa naman ako sa kanya, tsaka naging mabuting ina naman ako sa mga anak namin. Gano'n ba katagal na kayo magkasama? Almost 13 years. 13 taon? Ito ba ang unang-unang pagkakataon na... Ha? Opo. Anong gusto mong tanongin sa akin, Gio? Gusto ko lang po malaman kung tama lang na iniwan ko siya. Kahit na mahal ko pa siya. Jill? Po. Alam mo kaya masakit sa'yo itong pinagdadaanan mo, kaya lalo nagiging masakit? Po. Alam mo kung bakit? Bakit po? Kasi binibintangan mo ang sarili mo, ikaw nang iwan. Kaya may guilt feelings ka. Hindi ikaw nang iwan, Jill. Ikaw iniwan. Ikaw lang ang nagdeklara na hiwalay na, pero siya ang unang lumihis ng landas. Opo, yun Ibinigay niya sa iyo yung tamang dahilan, di ba, para iwanan siya. So wag mo ilagay sa sarili mo na ikaw nang iwan sa kanya kasi mabigat na dalahin yan. Siya nang iwan sa iyo. At ikaw, yung ginawa mong pakikipaghiwalay, kung sakali ikaw man nakipaghiwalay sa kanya, nagre-react ka lang sa ginawa niya. Kaya lalong naiiyak ka kasi feeling mo ikaw yung talagang umayaw sa relasyon ninyo, di ba? Opo, hindi, huwag mo isipin yun. Ikaw ang iniwan niya. Ikaw lang nagdeklara siguro. Ikaw nakipaghiwalay. Nasaktan kayo. Anong aasahan natin sa'yo? Isikisik mo sarili mo sa kanya, iniloko ka niya, di ba? Opo. Wag mo. Alam mo, lalong magiging masakit yan. Matatagalan ka bago makarecover at matanggap yung nangyari. Na yung 13 talagang 13, medyo malas, Yung 13 years ang samahan ninyo, nagtapos na. Kasi parang pakiramdam ko pinagmukha niya akong tanga. Yun talaga yun, hindi parang. Pinagmukha ka talagang tanga. Di ba? Dahil lahat naman binigay ko sa kanya. Inintindi ko siya. Kabila na lahat, nilokotay niya ako. Kamusta ka sa araw-araw, Jill? Eto po, umuwi na po ako sa mother ko. Yan ang pinakamaganda mong gawin. Kahit na ayaw po niya. Tama yan. Kasi nakalis ako dun sa inuupahan naming bahay. Baka iniisip niya, wala na magmamahal sa'yo, wala na nagmamahal sa'yo, di ba? Opo. Tama lang po ba, Papa Jack, na? Kung umalis ka ng bahay? Na kahit sustentuhan niya ako, umalis ako dun sa inuupahan niyang bahay. Tama lang yun, Jill. Kasi alam natin, habang nandun ka, impyerno yun sa'yo, di ba? Bawat kanto ng bahay na yon, di ba? Masakit sa paningin mo, di ba? Kahit na pinapangakuan niya pa ako ng... Huwag niya Nabilhan niya ako ng bahay. Hindi mo mga anak ko. Jill, hindi mo kailangan ng bahay mula sa kanya. Alam natin, ang isang bahay pangangailangan niya, pero hindi yan ang inaantay mo sa kanya. Di ba? Apo. Hindi pa pwedeng palitan, di ba? Hindi sukatan yung pwede niya at kaya niya ibigay ngayon dun sa nararamdaman mong sakit. Hindi niya pwedeng palitan ng bahay. Yung sakit na nararamdaman mo, anong ibig sabihin ng pag binigyan kanya ng bahay? Di ba? Absuelto na siya. Ang totoo niyan, Jill, kailangan niyang bigyan ng bahay kung meron naman talaga siyang kakayahan. Kasi may anak siya, di ba? Kailangan niya ibahay yung mga anak niya. At bilang siya yung lalaki nagloko, hindi siya maaasahan sa bagay na yan. Tamang nasa iyo yung mga anak niyo.
Pero kung tinatanong mo ang sarili mo kung tama lang ba na umalis ka sa bahay na yun, tama lang, Jill. Huwag mo sisihin sarili mo. Kasi baka mamaya sinisisi mo sarili mo na ikaw pa yun ang iwanan. Sana na-save pa yung relasyon. Pero hindi, Jill eh. Opo. Hanggang doon na yung kaya mong tiisin eh. Impyerno na lahat ng bagay, di ba? Opo. Kung nakaantabay siya, yung ano niya, yung lalaki niya, na gusto mo sabihin sa kanya? Anong pangalan? John po. John! Yung mga John na yun talaga. Oh. Talagang, ay, teka lang, John pala ako sa totoong buhay. Adadamay tuloy ako! Junior po kasi siya eh. Oo, ako the second naman ako. Hilo nga pala sa kuya ko, John din ang pangalan. Kuya John, kamusta ka na po? Papa Jack? Oh, ano yun? Tama rin po ba na hindi ko na rin pinapakita yung mga anak ko sa kanya? Yun yung mali. Alright? Kaya lang, maiintindihan kita kasi kahit paano, di ba? Ayaw mo ibigay lahat ng gusto niya, di ba? Opo. Pero kasi nasasaktan lang din kasi yung mga anak ko. Kasi hindi yung panganay ko, 12 years old na kapag namamasyal. Kasi pumayag pa po ako na every Sunday, pinapasyal niya yung mga bata. Yung mga bata nagdadamdam na rin. Nasasaktan po sila kapag namamasyal sila na tumatawag palagi yung babae. Nangungulit parate. Jail. Lalo kapag ginagabi sila sa pamamasyal. Jail. Po. Gaano man kasakit yung idea na kailangan maibigay yung part na yon dahil yun talaga yun, Jail eh. Magulang pa rin siya ng mga batang yan kahit masama ugali ng hayop na yan. Kasalanan ko lang daw po, Papa Jack, naging mabuti ako kasama. Wag mo na pakinggan yung mga bola niya. Mabuti ang asawa, pag ginanyan ka niya, yun pala yung katotohanan, tarantado pala yan eh. Huwag niyo sabihin, alam mo, mas matatanggap ako, sabihin yung totoo sa'yo, di ba? Alam mo, Jill, malakas ka magaling, kaya iniiwan kita eh. Di ba yung iiwanan ka niya, iiyak-iyak ka, wala ka palang ginawa masama, di magtatanong ka ngayon, buong buhay, ano nagawa ko, ano pa talaga? Ba't mo ko iniwan? Mabuti pala akong asawat mo ko iniwan. Gago nga daw siya eh. Ay, gago talaga siya. Sabi niya, dahil di nga daw niya alam sa sarili niya kung bakit naging ganun siya sa akin. Jail. Po. Yung mga ganyan linya na lalaki, ano yan? Humihingi yan ng simpatya. Kaboray, no? Kaboray! Humihingi yan ng simpatya sa'yo. Alright? Mga ganyan linya. Alam mo, high school pa lang tayo, may ganyan linya na, di ba? I don't deserve you. Parang ganyan din yan sa'yo, eh. Iba lang yung magkakabigkas, di ba? Pero ganun yun, Jail. Ganito, Jail, ano? Yung mga anak mo, bilang ikaw yung magulang, ikaw yung nanay ng mga batang yan, kahit masakit sa'yo, turuan mo silang huwag magdamdam sa kanilang tatay. Kasi ang totoo niyan, wala ka mang kasalanan doon sa pag-iwalay ninyo. Kung wala nga talaga, sabi niyo manloloko lalaki na yan. Di ba? Kita po kasi nila sa Facebook yung babae. Ano dito, ilang magulang bilang nanay ng mga batang yan, hindi kayong dalawa mag-asawa, di ba? Hindi nyo na ibigay sa kanila yung buong pamilya. Hindi mo ginusto ito, hindi mo ginusto. Alright? Kung may magagawa ka lang, babaguhin mo tong bagay na to. Tama, mali? Tama po. Pero, kahit medyo hindi ganun agad yung pangyayari ngayon, may pwede kang gawin. Hindi mo kayo magkasama ng tatay nila, o pwede magkasundo kayo sa paningin ng mga bata. So, turuan mo yung mga batang wag magdamdam sa tatay nila, kahit hayop yung tatay nila, na? Apo. Turuan mo silang wag magdamdam. Turuan mo sila na igalang pa rin yung tatay nila. Kung pagdamot yung mga bata. Kasi Jail, ang totoo niyan, kapag pinagdamot mo yung mga bata, hindi naman yung tatay mo hawalan. Yung mga anak mo. Di ba? Huwag mo silang hayaan na lumaki, araw-araw, di-develop sila bilang tao na may kinikimkim na sama ng loob. Kahit na hayop talaga yung tatay nila, ano? Ganun talaga yan. Kung nakaantabay yung John na yan, ang sakit ha, aray ko ha. Kung nakaantabay yung John na yan, ano gusto mo sabihin? John. Teka lang, ba't kaya Kapuroy? Parang Papa Jack, wala na akong masabi sa kanya. Alam mo, Jill, pag manuloko, madalas dyan eh. Pwede bang Pendaflex naman, mga gano'n? Kaya lang, iba si Pendaflex yung ginagancho eh. Parang wala na akong masabi sa kanya, Papa Jack. Hindi, gusto ko lang maano ngayong gabi na. Kasi alam mo, tumawag ka sa akin, naniniwala ka ikaw ng iwan, di ba? Nasa utak mo yan, di ba? Tama bang iniwan ko siya? Parang pakiramdam po ako talo. Jill, hindi kompetisyon to.
Hindi competition. Kahit anong gawin na, ikaw, magmamahal ka pa ulit. Sakit-sakit ang mga daan mo, pero sure ako, magmamahal ka pa ulit. Imposibleng hindi. Ang talo dito yung mga bata, mga anak niya. Pero sabi po ng mga anak ko, nung panganay ko, Papa Jack, tama na daw po yung daddy na lang nila nag-asawa. Pero ako, wag na lang po mag-asawa. Ngayon lang yan. Magulo pa kasi. Jayle, may sugat pa kayo pare-parehas. Alright? Ang importante, sabay-sabay kayo magpagaling ngayon. Alam mo, Jayle, yan talaga ang buhay ng tao. Kahit anong gawin natin. Diba? Kahit anong gawin natin. Nagmakaawa pa ako sa kanila eh. Huwag na, Jayle. Alam mo, Jayle, iniwan ka na yun. Niloko mo na ibaba yung dignidad mo bilang babae. Bilang nanay. Pero tumanggi yung babae na magkaibigan lang sila. Tapos, alam mo, Jayle. Po. Tama nang niloko kanila. Tama nang for a while, ginawa kanila ng kalokohan, di ba? Under your nose, may ginagawa pala silang di maganda, di ba? Iniwan ka niya. Huwag ka na magbakawa. Kung sinasabi niya sa'yo, mabuti kang asawa, hindi ikaw ang nawalan, Jayle. Siya ang nawalan. Madaling sabi, pinakawalan niya isang mabuting may bahay. Ang masakit dun, Papa Jack, pinagpalit lang niya ako sa isang babaeng. May ano eh. Oh, tama na yan. Sanay kumambit. Tama na yan. Huwag ka mintas. Huwag mo na i-judge yung pagkatao, no? Nakakainis kasi nalandi niya asawa mo, di ba? Alam niya simulat sa pool, may pamilya, tapos may 4 na anak. Ayun talaga yun. Eh, may mga ganang babae talaga. Minsan, hindi sapat yung tinidor pang kamot sa sarili. Ano nang iba? May boyfriend siyang 40 years old. Sinabi niya sa akin, kaya kaibigan lang niya yung asawa ko. Tapos ngayon, malalaman ko buntis na siya sa asawa ko. Jayle. Po. Huwag mo nang damdamin yun. Kasi ang totoo niyan, huwag mo nang isipin pa yung mga sinabi sa'yo. Kasi alam mo na yung katotohanan. Magkasama na sila sa isang bahay ngayon. Tama? Opo. Oo. Huwag mo na i-bother yung sarili mo pa sa mga bagay-bagay na sinabi sa noon para pagtakpan yung kawalangyaan nila. Huwag na. Ang gawin mo na lang ngayon, mag-focus ka sa nagumaling kayo sabay-sabay. Yung mga anak mo, may sugat din sila. Sugatan sila ngayon. Ikaw din, sugatan. Hindi ka okay, sabay-sabay kayo magpagaling. Yung mga anak mo, bata pa yan. Yung pangunawa mo bilang nanay, hindi singlawak ng pangunawa ng mga anak mo. Tama? So hanggat maaari, sa'yo yan huhugot ng liwanag yung mga anak mo, di ba? Ikaw ang gagabay sa kanila. Tama, mali? Tama. Oo. Kaya, ito, gaano man kahirap ito, ano mo, Jayle, di ba? Nakaatang sa mga balikat mo yung responsibilidad na pagalingin yung mga anak mo kasi may trauma yan. Mahigit sa dekada, kasama ang tatay sa bahay, bigla mawawala. So, turuan mo silang huwag magtanim ng sama ng loob. Okay? Opo. Pero, nung nagsasama pa kami, medyo malayo na rin yung loob ng mga anak ko sa kanya kasi madalas ang hindi namin nakakasama. Alam mo, Jayle, may nag-text dito. Babasahin ko para sa'yo. Gusto ko lang, ha? Opo. Sabi dito, Papa Jack, kindness is the best revenge. Diba? Kung totoo man na walang pagkakamali si ate, yung asawa niya ang nawalan kasi si ate nasa kanya pa nga yung mga anak nila. Tama. Alright. Kung nakaantabay si John, anong gusto mo sabihin sa kanya? Yun po. Tuloy na lang niya yung sustento sa mga bata para makapagtapos. Kung hindi ko muna pinapakita yung mga anak ko dahil sobrang sakit pa yung mga pangyayaring ginawa ng babae. Nainad pa niya ako sa Facebook. Oh, baka body poke ka pa niyan. Tapos lahat ng picture niyo dinisplay pa niya. Kaya masakit talaga na nagagawa mong ipasyal siya na hindi mo naman nagagawa sa amin ng mga anak mo. Sa sakit, bumili ka ng sasakyan. Una mo siyang sinakay. Namasyal kayo sa mga pamilya ng babae sa Pangasinan. 5 araw ka nawala, kaya doon na ako nauntog
Pangasinan. Baka naman pinsan ko itong babae. Taga